Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa ati binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kaniyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayong araw ni San Mateo. Isa siya sa mga apostol at isa din siya sa 4 na mga ebanghelista. Yan ang mahalagang papel niya sa simbahan. Saksi siya ni Jesus. Nangaral siya tungkol kay Jesus. At ang ebanghelyo niyang sinulat ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa kanyang pagsasaksi. Hindi lang siya sumulat, ibinuhos din niya ang kanyang dugo sa katotohanang ipinahayag niya. Sinulat ni San Pablo ang liham sa mga taga-Efeso nung siya'y isang bilanggo. Marahil, doon siya sumulat sa Roma. Pinakiusap niya sa mga Kristiyano na bagaman siya ay isang bilanggo at malayo sa kanila, magsikap sila na maging karapat-dapat sa pagtawag sa kanila. Sana sila ay magpakumbaba at maging mahinahon at mapagmahal sa bawat isa upang manatili sila sa pagkakaisa at kapayapaan. Silang lahat ay isang katawan lamang. Nananahan sa kanila ang isang espiritu. May isang pag-asa lang sila at may isang Panginoon. Pareho ang binyag na tinanggap nila. May iisang pananampalataya sila sa iisang Diyos Ama na nasa langit. Iisa lang nga sila, pero may iba't ibang serbisyo sila sa simbahan kasi may iba't ibang regalo ang Espiritu. Ang iba ay mga apostol, ang iba ay mga propeta, o ebanghelista, o mga guro. Ang lahat ng mga kaloob at gawain ito ay para sa iisang katawan ni Kristo, upang maging mature ang katawan na ito ayon sa kalakasan at kadakilaan ni Kristo. Maganda pong tanungin, ano ba kaya ako sa simbahan? Ano ang kaloob sa akin ng Diyos para sa simbahan? Ano ba ang maaambag ko sa simbahan?
May karanasan po tayo ng patay na kuko. Kung patay na kuko ang patay na kuko ay maitim, hindi na tumutubo, nalalagas na lang o nagiging dahilan pa ng infeksyon. Sana hindi po tayo patay na kuko o patay na parte ng katawan ni Kristo. Magiging dahilan pa tayo ng infeksyon sa ibang parte. Wala po sa atin ang hindi kailangan sa simbahan o ekstrang bahagi lang. Tinawag tayo ng Diyos at bininyagan tayo kasi may papel tayo sa simbahan, sa katawan ni Kristo. Hindi lang tayo tagapagmasid o tagapanood sa tabi-tabi. May mag-ambag po tayo. Kahit na dasal, hindi ba tayo makakaambag? Kahit na sa pondo ng Pinoy, hindi ba tayo makakatulong kahit na piso lang araw-araw? Wala ba tayong piso na ibibigay? O magbigay ng mabuting halimbawa man lamang? O magbigay ng payo sa mga nalilito? Seryosohin po natin ang pagiging bahagi natin sa katawan ni Kristo. Mahalagang bahagi ang bawat isa sa atin. San Mateo, tulungan mo kaming maisabuhay ang mga sinulat mo tungkol sa mga aral at buhay ni Jesus. Maisabuhay din po sana namin ang papel namin sa katawan ni Kristo sa tulong ng iyong panalangin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.